Energy FM. Hai Bangga. Radyo 2. Hai Bangga. Huwag mo'y sabihin radyo. Sabihin mo. Energy. Sabihin mo. Energy. Noon, ang simple lang sa isang bihit. Sumasaya ang buhay ngayon. Ang dami nang nagbago, pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sa bahay, opisina, kotse, taxi o jeep, tricycle, FX, bus na masikip, palengke, internet, plaza, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo 107.7 Energy FM Kalibo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Hai Bangga. Energy. Huwag mo'y sabihin radyo. Sabihin mo. Energy. Noche de Ronda. Oras sa number 107.7 Energy FM Kalibo, alas 6:04 sa gabi. Noche de Ronda. Mga balitang dapat bantayan, mga balitang dapat tutukan, mga balitang posibleng may kahilabdanan sa atong matag adlaw nga pagpangabuhi. Noche de Ronda. Ibhi si Kasibanwang Malbert Dalida. Noche de Ronda. May balita ka na, makahibayag ka pa. Noche de Ronda. Agma karon, Hyra, Reinyong Anchorman. Noche de Ronda. Noche de Ronda. Noche de Ronda. Good evening, friends. Good evening, Western Visayas. May dayad niya gabi bilog nga probinsya takan. Noche de Ronda. May dayad man niya gabi siyempre bilog nga Banwat Kalibo. Sa mga nagakakanabo makaron sa nasyong Pilipinas, ay kumusta kita? Bagong Pilipino. Noche de Ronda. Alas 6 sa ton nga oras, salamat sa mahal nga Diyos sa panibagong kaygayunan. Hindi kita dapat magkataka nga magpasalamat, ha? Sa ginatao katon nga kahigayunan para nga mag-ililiba kita pagi sa raya nga palatuntunan. Noche de Ronda. Webes kitang edisyon. Ikaywang adlaw sa bugan it Hulyo dagon 2026. Pasensyawa kita ka makapungko kabi pero salamat sa nagsagap, ha? Kay kasi manuang Janeline. May pila kita ka mga ginahikutar nga mga bagay. Para man sa gyapon kaparte ita pagpanerbisyo publiko nga ginatawag. Don't worry, be happy, I'm already here. Manay sino ka gindaay. Uy! Sa tanan naton syempre nga mga pangga, mga darling, mga sweetheart nga always nagapamati. Noche de Ronda. Always nagapati ag always nagaapin sa 107.7 Energy FM Kalibo. A blessed Thursday night again katon tanan. Noche de Ronda. Inyong alagad kasi Manuang Malbert Dalida makahatod kinyot mga balita development report. Mga balita nga posibleng nagpahibayag katon. Nagpukaw sa aton nga kahangit kaakig. Especially sa daya karaguman nga panakaw ho. Animal nga klasit sapat. Ginhawa matakit pilang ka mga negosyante tipon it daya karang nga ginansya. Para nga makatrespaser buko niyang it para sa nang sarili kundi pati man sa mga empleyado. Takawon yang ko iba. Nami man gastos nyo it kwarta nga tinakaw nyo 80,000 pesos. Hindi kunta ka mo madunlan sa inyo karangagin pangbakay nga mga paggamon. Ay, Mariusip po. Kabi mga kasimanwa sa Kaleso Balete maging serbihan it daya karang search warrant. Na recover sang kakalibre it baril nga may mga bala.
Pinasigundahan man itno man siya kay na unfortunately what na recover. Aman ano tabo. Nagapu panago gidman baga rong unga. Sambilog sa subject ko dahil karang search warrant man sa may aliputos naman siya. Nagtap katon kay inarong babayi nga ginasugid. Ginhalinan kong mga ginaaligar paghilinisa. Kaabo kato kay inaki in fairness it mga baba nga nagasubgang katon. Habang nagapa-exit yung kita siya. Ay kasi ka mga share kasi ko niya. Ay partially ha, pati kita nga hindi man magsugid ng mga tao to sa libot kung wait basihan makon mo tabi si madam nga to hay Facebook live pa nga ginapakamagaot na ro ibang tao. Tama ba ga to madam? Bahay nagaayo man kun tay mo katon kay ina nga ma-interview hay galing iya tabi ako sa Manila sir. Hay basi kon hinaga. Sa prangkahan with kasi Manwang Jopel kon maghili abot sa palatuntunan. Nanoro gusto na ng klarohon. By the way, nagkapasagamat kita. Hay, siyempre, Energy FM Kalibo lamang. Roan na karon niya ginsaligan man. Hindi ka mo magsugot ko lamang. Ta sige. Basi ko nakapa-interview mo tayo mo sa iba. Wag hindi. Why, ha? Pagabayan ay like and share at nga nga pala tuntunan naka-livestream kita syempre. Sa mga biyaheros natin out there, good evening. Sa mga nakaabot yun sa mga panimagay, mga nanay, mga tatay, mga lolo, lola. Sa mga children, kung ano man kamo nga mga generations tawagin nyo ha. Importante di magkalipat niya magbisa. Magpakita it respeto sa mga ginikanan at sa mga ginikanan kung anong ginikanan. Sapagkat nasusulat po mga giliw nating taga-subaybay, kapag may paggalang tayo sa mga nakakatanda sa ating mga magulang, tayo po'y pagpapalain. Para kung hindi, magabaho ka nga pa atras. Alas 6:11 aton karon nga oras. May bagong hepe by the way rong Numancia Municipal Police Station ha. Nakatika kita to kay inaman ba magandang gabi, mayong gabi sir. Kay Police Captain Eulogio Pano Jr. May junior gid man to. May mga bago abi kita na meet man niya mga hepe nga may junior ay. Naka-courtesy call naman kahapon pa, no? Kung nagligad nga adlaw si Sir Pano. Sa mga bukas pa rin ha, nga mga karinderya, nagahipos-hipos siyang pero certified din nag-on yung galing nga suki ko aton nga nga pag-ililiba. Good evening. Nakakalumural man para sa aton yung mga kapulisan by the way, rong ginasugin niya pagtutok baril. Pagpahapa sa mga PNP personnel sa Molo, Iloilo City. Saga baga by the way rogin obra it aimig mga policeman sandara mga kabaro manaraag sa amo sari nga reaksyon mga kasimanwa. May mga naga-comment gaiman na kung may mga ginakasa nga mga operations wa man manasan na nagatimbre o ay kundi mamay nanda. Ano nga mga kutaw-kutaw nga mga komento agang-agang man niya manugid ka. Ito na masunog ro operation. May ginpagawagon man nga press statement rong Pro 6 ha, angot sa natabo. Rong National Police Commission sambilog man sa mga nagatatap, nagabantay sa mga kapulisanta, may IAS pagid internal affairs ha. Tapos may IMEG pagid. Grabe yun nga pagbantay sa aton nga mga kapulisan. Pero syempre, numero 1 nga nagabantay kita nga nasa community. Kita mismo ro mga nagiging pulis sa aton nga mga kapulisan. Depende ka aton kung ano gusto ta sa mga pulista.
Taban baga in fairness ay katong ginawinakaw permi nga bisan wa ka na ila magbulig at least bukon kat partit problema. Wa ka man abit habubulig sa community bisan sa peace and order nga ginatawag. Numero 1 ka pang makakaliwa kumbaga. May checkpoint ka ni mapost sa Facebook. Ano naman ito mga aswang? Pero imo numero 1 man niya violator. Tanawa salik awot ro pag sinagayuta. Nasasamad ro ginatawag nga Police Community Relations or PCR. And speaking of PCR, kaywang adlaw na makaron kay man dayang ra bugan man Hulyo nga ra PCR month man itaton nya mga kapulisan. Ito nga ni tawag nga PCR Police Community Relations. Nagabulig ro aton nya mga pulis katon mga kasemana syempre given trabaho nanda ay nano trabaho taman. Magtilunong it ang magpadakop-dapok adakop tapos ay suguon no pamilya ay komentaryo ito din niya. Dahil man na ro mga manakaw sa gobyerno wag ginadakpa kamo dakop. I-google ka mo magdakop nga waon ka sunod sa daya karang ay nako. Ay Pilipino. Ang number ni Gato si Rizal ay I am not afraid of our foreign enemies kumbaga. Pero ginakahadlokan ni Gato si Rizal rong kabungko it mga Pilipino. Nano ay hana nga mga naging basis katuno. Abong bungko nga mga Pilipino hay. Mariusi po. Kung pagiging bungko, mga kasimanwa, ibasin naton sa sitwasyon naton makaron, nga mas ginapasugabi kabuan naton nga mga Pilipino rong pamulitika. Nagabinungko kuno kita bisan nga klaro gon, kapilang beses gon kasuhan, kapilang beses gon idawit ro anang nga pangagan sa kakurakutan or graft and corruption ginapalangga gihapon naton. Ginabilinutuhan gihapon naton. Sa bagay maagam ako nuro Pilipino bukod bungko hamaan. Hay aligasyon pa balang mat ato. Aso ginaapinan ta. Bisan tugman naton nga kasikatan gid lang rong ginbasihan para nga butuhan ay artista abi. May ito nga na akong kilaga nga pagkabuyot na't microphone ni Madam. Ambang na naibutuhan man na natin sa sunod agad may katukar katorya kong piyesta. Doon nga taraan nga trabaho. Magtukar gat akong magpiyesta. Ay. Doon taro mga literal nga mga dapat ginhutikan mo lang to imaw ay bossing agagon. Total nagapakasip-sip ka man. Ang bagon mo lang sa sunod hindi kaon ngani kinanggan niya maglatag pa ko ibong mga plataporma di gobyerno ug mga plano. Ang bagon mo nga matukar ako sa inyong piyesta daog kauting ka. Animal nga klase sabat. Alas 6:17 ano gundo epekto by the way sa gobyerno rally at mga miyembro kong Iglesia ni Cristo ay ma-plaster man dong simbahang Katoliko. What about to iba pa nga mga relihiyon? Religious sector kamo man mau intraman kamo rito? Ambangan ni the late Cardinal Sinho ginsugo ro mga tawo kato para sa nga mag-agto sa EDSA pero pangamuyo ay makaron na rong nakikita at mga tawo man pag hinambang mong rally may mga harang-harang may mga may mga ay nako Ropor po sigon it rally ay para sa mga Pilipino pero paano ro mga Pilipino nga apektado kung mga rally nakasugod baga sa butangta sa ospital ro mga nurses nga naga-duty nga supposedly may ginatratar nga pasyente ay ginharang-harang ninyo rin may mga nakasugod baga sa tamang oras sa mga empleyado anyo gid man baga nga kausa or ginapakigsuko man base kon kaparehas kita ibang tawo baga nga puro ang sakay ro nahagudan
Sometimes malisod ro puro nga rasakay. Makita to ibang tao gasakay hay ginasakyan taman. Wa kita nakakita kung sitwasyon nga kaya para kudaya nga rang halimbawa hay tricycle nga mapuno ra sakyan pag ginamon. Basi kung overloaded yun da. Ay! Sa tanan naton yung mga certified suki, mga pinalangga naton ha. Sa GC6 tanan niya kabaranggayan niya si Belong Kabanwat Galibo. Welcome. Sa mga pinalangga man naton rin sa Belong nga Islat Boracay, Mainland Malay, Buruanga, Nabasibahay, Tangalan, Makato naman siya Malinaw, Lesoli, Baka, Mandalag, Balete, Batan, Altabasen, Washington. Like and share man sa mga certified naton yung mga suki. Kapartidusan, kaigbataan, kaparyentihan, magayo man or magapit. Kung siya man kamong nga partit bilog nga Western Visayas, mayad nga gabi bilog nga Panay Island, mayong gabi. Bilog nga Region 6, good evening. Sa mga suki naton certified ha, mga live streamers taman from Luzon, Visayas, and Mindanao. O pala sa aton karang nga pag ililiba, matawaan kita update, development, aton nga hepit ibahay PNP, pagi kay Police Major Rajiv Salvino. Si inyong do mga suspects nga to, nanong do update na identified sanda, bintahagid man yan may mga CCTVs, ano? Para kunta man ba hambangan ni naton buko niyang it for recording purposes. Standby kamo karon mga kasimanwa. Dali ang gid alas 6:20 ha. Ay buong nga nagahugat mga kasimanwa sa latest weather forecast naton. Matter of fact, si DOST Pag-asa weather forecaster Jan Manalo nakaredegon nga ni pamatian naton mga kasimanwa pinaka latest naton nga Energy Weather Report. Magandang hapon mula dito sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating update tungkol sa magiging lagay ng ating panahon ngayong Huwebes, July 2, 2026. Kasi po dito sa ating latest satellite image, ito pong si Bagyong Henry ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility simula pa kagabi ng alas 8 at patuloy pa rin po ito na papalayo sa ating bansa sa layong 960 kilometers west ng Northern Luzon. Wala na po itong magiging direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Ang nakaka-apekto po sa atin itong hanging habagat. Kaya mananatili po na maulap dito sa Palawan, kasama din yung Kalayaan Islands na part ng Palawan. Ibig po sabihin, may chance pa rin ng mga pag-ulan na dala ng habagat dito sa binanggit natin na probinsya. Patuloy pa rin po yung epekto ng hanging habagat dito sa Occidental Mindoro, ganun din dito sa Antique, hindi po yung buong Panay Island, at ganun din dito sa Zamboanga, Sulu, at part naman po ng Sulu yung part ng Zamboanga Peninsula, yung Sulu, and then yung Tawi-Tawi at Basilan. Pero, ang difference po nila sa Palawan ay mababa na po yung tsansa ng mga pag-ulan. Yes, southwest monsoon pa rin o habagat pa rin yung nakaka-apekto sa kanila, pero less na po yung mga kaulapan. Sibling magdulot ng mga pag-ulan. Ganon din yung mararanasan ng mga kababayan natin dito sa Quezon Province, Bicol Region, Eastern Visayas at dito sa Caraga Region. Pero ang nakaka-apekto naman po sa atin dito sa mga binanggit na lugar sa eastern section ng ating bansa ay yung easterlies. Ito po yung mainit na hangin galing sa Pacific Ocean. Dalawa po yung posible nitong maging epekto. Malinsangang panahon, di kaya naman ay may mga kaulapan na kumikilos pakanluran. At isa po sa halimbawa nito, yung nagpaulan. Ito pong may isang frame po na may tumubo na mga kaulapan dyan na umabot din sa Metro Manila. Ito pong thunderstorm na ito, yung nagpaulan sa malaking bahagi ng Metro Manila at karatig nitong mga probinsya. Dito po sa ating nilabas na thunderstorm advisory, kaninang 3:59 PM, ay naka-apekto po ang thunderstorm na ito sa malaking bahagi ng Metro Manila, sama ang Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela, Parañaque, Taguig, Makati, Mandaluyong, San Juan, Pasay, Pateros, Marikina, Manila, Quezon City at Pasig. At ganoon din po sa ilang bahagi ng Rizal, Pampanga, Bulacan, Bataan, Zambales, Nueva Ecija at Tarlac. Mararanasan po natin yan susunod na 2 hanggang 3 oras. Pero yung mga pag-ulan dito sa Metro Manila ay posible na tumigil na rin po sa susunod na mga minuto lamang. So gusto rin po natin na banggitin, baka curious po tayo, ano po ba yung Tagalog ng intense o kaya naman ay torrential rains? Kapag po light rains, mahina po yon, moderate, katamtaman, heavy rains naman ay malakas, yung intense rain po ay matinding pag-ulan. At
Yung torrential rains naman ay buhos na ulan. Yun po yung Tagalog term niya. So, ano po ba yung magiging lagay ng ating panahon bukas? Magpapatuloy po na mababawasan yung mga kaulapan na posibleng magdulot ng mga pag-ulan. Ang posible lamang throughout Luzon ay yung localized na mga thunderstorms. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay 25 to 32, sa Tugigaraw naman ay 26 to 36, at dito sa Legazpi ay 24 to 32. Part pa rin po ng Luzon, yung Palawan, pero i-correct lang po natin yung kaninang binanggit natin na buong Luzon. Hindi po buong Luzon, may posibilidad pa rin po na sa Palawan ay manatiling maulap hanggang bukas, pero sa mga susunod na araw ay mawawala na rin naman po yung mga kaulapan dito sa probinsya ng Palawan. And eventually, ay makakaranas po tayo ng paghina ng hanging habagat na kung saan ay posible na sa weekend ay magiging maaliwalas o maganda po yung magiging lagay ng ating panahon. Agwat ng temperatura dito sa Puerto Princesa ay 25 to 31. Dito naman sa Visayas at Mindanao, mababa din po yung tsansa ng mga pag-ulan. Agwat ng temperatura dito sa Cebu ay 26 to 32. Sa Davao naman ay 25 to 33. At sa Cagayan de Oro ay 24 to 32. Wala po tayong nakataas na gale warning, pero gusto pa rin natin na pag-ingatan yung ating mga kababayan dito sa western coast ng Luzon, dahil yung mga kababayan nating mga isda o seafarers o manlalayag ay posible pa rin na makaranas. Pag lumayo po tayo, pumalaot tayo dito sa West Philippine Sea or mas malayo pa, posibleng maka-encounter tayo ng hanggang 2.5 meters na taas ng alon. Kaya patuloy pa rin po na mag-ingat, lalo na maliit na sasakyang pandagat ang ating gagamitin. Para sa magiging lagay ng ating panahon, sa susunod na 3 araw, simula weekend, Sabado hanggang sa Lunes, dito po sa Metro Manila, Baguio at Legazpi, mababa rin po yung tsansa ng mga pag-ulan. At may posibilidad po, no, base sa ating forecast, na magkaroon tayo ng tinatawag na monsoon break. Ito po yung kapag walang mga pag-ulan, kapag in-average natin yung rainfall sa mga stations natin sa western section ng ating bansa at mas mababa ito sa 25 millimeters, pwede po natin itong i-consider o tawagin na monsoon break. At base sa ating forecast, mababa po yung mga tsansa ng pag-ulan throughout the country. Ganun din dito sa Visayas at sa Mindanao. Pero gusto po natin na banggitin din, kasi dito sa ating latest na tropical cyclone threat potential, darating po ba na bagyo sa susunod na 2 linggo? Yes po, meron. At pinapakita po itong ating TC threat potential, meron pong bagyo. Actually, meron na po dito sa labas ng TCID. Itong TCID, ito po yung extended version ng Philippine Area of Responsibility. Ito po yung PAR na alam natin, pero may extended version po yan na TCAD. Itong advisory domain na nagre-represent doon sa letter A and D, kapag nandyan po yung bagyo, ay naglalabas na po tayo ng Tropical Cyclone Advisory. Ito yung may forecast track na tayo at mababanggit na natin kung saan pupunta o babaybayin ng mga lugar itong nung bagyo. Ano yung lugar na babaybayin ng bagyo? PC information domain naman po, wala pa po itong si Tropical Storm Bavi dito sa TCID. Kaya hindi pa po tayo nagbibigay din ng mga detailed na information. Pero gusto na rin po natin na banggitin dahil certain na po tayo, malaki na po yung posibilidad talaga na papasok ito ng TCID bukas. At gusto rin po natin banggitin na itong hindi po mamumuo, itong bagyo na papasok ng TCID ay may potential na pumasok ng TCAD by Monday at pumasok ng PAR by Wednesday. Kung hindi po magbabago yung kanyang pagkilos at yung ating forecast as of now. And ibig po sabihin nito, ang pinaka-potential base sa ating forecast na maka-apekto ito sa atin ay by Thursday and Friday. Kaya yung mga may lakad po next week ay maging handa po tayo at maging updated sa mga ilalabas na issuance and warnings ng DOST Pag-asa. Also, after nitong magiging si Bagyong Inday, pag pumasok ng PAR na may international name na Bavi, may kasunod pa po ba? Yes po, may nakikita tayo, pero ang good news pa naman po dito sa kasalukuyan ay mababa lang po. Pero again, may potential. Hopefully ay hindi na po maging ganun kalakas or ganun na maging malaki yung epekto sa ating bansa. Ang ating pong araw ay lulubog mamayang 6:29 at muling sisikat bukas ng 5:31 ng umaga. Ako po si John Manalo, ang panahon ay nagbabago, kaya maging handa at alerto. Energy Weather Report. Noche de Ronda. Energy Weather Report. Noche
de Ronda. Alas 6:28 sa aton nga oras. Ato nabatian pinaka-latest weather forecast o replay of course. Aton nga weather forecast mga kasimuno. Thank you kay weather forecaster Jan Manalo. Accepted na naman dong reality no? Panahon para man itabag at aga normal yang may mga bagyo. Kundi pa natin mabaton doon ay mabuyot kita at placard. Kunwa kita na ila nga perwisyo directly or indirectly kung mga nagasugod nga sama ng panahon, bagyo or tropical storm, ay maging handa at maging alerto. Pero ano yung mga politika nga mayang kunta kon kadabugan tawagon imong pangagan nga ay may ayuda ka to nga bugas ay palin kun uwa ay pangutana hay may budget pa may kwarta para gobyerno tabasi kun puruin kita utang. Standby mga kasiman, alas 6:29. Kumusta by the way? Mataas bagay imong blood sugar? Ikaw baga may diabetes? Ay rarong sabat sa imong bagatian. Ano nga ni? DTX 500. Rong DTX 500 sa uman, may tatlong ka importante gid kaapin nga anti-diabetic properties. Ngay maro mga masunod. Charantin nga nagapanabuhat glucose, Vicin nga nagakontrolar at blood sugar, ag polypeptide ni may kaparehong epekto at insulin. DTX 500 aton nga partner kontra sa diabetes. DTX 500 sarang mabakay sa mga butika ag sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Rependor Building, Osmeña Avenue, Kalibo, Aklan. Sa pagpanumbalik taho pa rin maabot linya na Police Major Rajib Salvino. Nanor update sa Kintakawan ginsugod nga rang establishment. Pagkatapos gilaman pilang nga mga reminders pangabay. Hukat-hukat ang kamuruna. Norte de Ronda. I'm grateful to have met good friends here at work. Our favorite bonding during breaks is ang amon coffee time together. And our coffee of choice, MX3 Coffee. It is a low-acid coffee and also a high source of vitamin C and calcium. On top of that, gabalon man ako sang MX3 capsule. Amo ining akong kapartner everyday, kaupod sa proper diet and exercise. Ako si Mars Soriano, kag diri na ako sa masaligan nga tunay, natural, kag original, MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Northwestern Visayas Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Kalibo, Aklan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayas Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida. D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Lang galingin hulo ko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. DTX 500. May powerful extract sang tubo kag amargoso. Duha ka compounds. Nga nagapanubo sang level sang imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage pangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud manikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sang mata pangod sa diabetes. Proteksyon ang imo mata. Mag DTX 500 kana. Ano pang ginahulat nyo? Mag DTX 500 na kita. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami kid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. Beautiful girl. Uy, mare, kagwapag, yung luki ka makaron na. Ihutik mo man abi ro imong sikreto kakon. Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa, ro ako niyarang itsura. Kompleto abi una it serbisyos sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo,
Pero wag gid ko pa sira kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon. Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan. Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Sur. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tae. Pinainom ko na po ng Loperamide, yung sa pagsasail at lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag. Wow, galing. Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, suswiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag. Wow. Gumaling na po siya hanggang umaga. Wow. Hindi na po umulit. Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Working is fun if you have colleagues who treats you as a family. We do work and enjoy our coffee together. Sa kape, we only choose the low-acid kag high source ang vitamin C and calcium nga MX3 coffee. Kapartner man sini ang MX3 capsule, cholesterol and fat-free, gani, masaligan. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Ako si Mildy Pantinos, kag bilib ako sa MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home. Upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Sa gutom na di mapigil, may sagot na sigurado. Isang kainan na tunay na panalo. Suling Tapsideria, pangalan pa lang ay astig. Busog ka sa sarap, babalik ka ng paulit-ulit. Sulog na paborito, umaga hanggang gabi. Nilagang bakat bulalo, sabaw palang panalo na lagi. Pares at bindonggo, ulam na swak sa kanin. Sizzling na lutong bahay, sarap ay walang katulad din. Suling Tapsideria, dito ka na kumain. Only rice with free soft drinks pa, walang bitin sa kanin. The only rice queen of Aklan, tunay na bida sa bawat subo. Sarap ay ramdam na ramdam mo na. Arroz, kaldo at goto, pampainit ng umaga. Lomi at batsoy, sa gutom ay palaban talaga. Chicken at liempo, inasal, ihaw na nakakaakit. Rice balls na swak, sa panlasang walang kapalit. Suling Tapsideria, kainan ng bayan. Sulit at busog, saya'y walang hanggan. The only rice queen of Aklan, walang kapantay. Sa sarap at dami, dito ka tatambay. Kahit barkada o pamilya ang kasama, sa bawat order, saya ay dama. Hindi ka magsisisi sa bawat tigil. Suling Tapsideria, panalo.
Sa gutom mong matindi, ito ang sagot talaga. Suling Tapsideria, babalik-balikan mo. The Only Rice Queen of Aklan, panalong panalo. Suling Tapsideria 1 is located at Rojas Avenue Extension near ASU Calibo. Suling Tapsideria 2 is located at Regalado Street, Poblacion, Calibo. Suling Tapsideria Makato Branch located at Poblacion, Makato, Aklan. Noche de Ronda. Welcome back mga kasiman. Huwag padayon kamo nga nagapamati sa number 107.7 Energy FM Calibo. Proud member of the KBP. Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alas 6:39 aton karon nga oras. We're so sorry sa mga nagpa-shoutout ha. Oh, don't worry, be happy ah. Kay kagawad Michael Villanueva Solina mayad niya gabi ag sa mga kasimaryo Murinha sa Laguimbanwa West Numancia. Mayang gabi man, magandang gabi ha. Salamat po sa pakikinig kay Police Captain Pano ng Numancia Municipal Police Station, sir. Sumabak agad sa search warrant kay nang agahon. Wal nga contact naton, ginadial naton si Police Major Rajiv Salvino mga kasimanwa ibahay PNP. Dugang nga mga pa-shoutout ninyo rin naman. Again, oy kay kagawad Dabo Toribio. Ay na sa may Rising Tibiao, good evening ha. Of course kay Honorable Joby Katuiran, congratulations sa pag-graduate dili sa imong kambal. Syempre mayong gabi man kay Police Lieutenant Abelardo Pasino Palma Jr. Altabas Municipal Police Station. Okay, kung tanaligdan mga kasimanwa, may sinugod juman, no? Mayad aratong sa unang atong balita nga nagupok man, may tinakawan man itong store no sa ibahay, na recovered man tar mga sigarilyo, kwarta ag cellphone, pero daya nga rabaw sus Mariusip na ano ba latest ka by the way. Wag na nating patagalin pa, nasa kabilang linya na po si Police Major Rajiv Salvino. Sir, magandang gabi. Live na po kayo ngayon sa Noche de Ronda program. Kumusta sir? Ano po bang latest base sa inyong investigation sa nangyaring panluloob na naman po sa isang establishment dyan sa poblasyon Ibahay? Go ahead sir. Yes sir, no? Magandang gabi po sa mga tagapakinig. Opo. Yes sir, no? Nung meron po tayong robbery incident noong June 30, 2026 na nireport po dito sa atin ng assistant manager po ng isang establishmento. So, according sa ating CCTV backtracking and investigation, pumasok po itong mga tatlong individual sa establishment around 11:50 po ng June 29. Opo. So, magmi-midnight po sila pumasok. So, dalawa po sa kanila talagang pumasok sa establishment. And ang isa po is nagsilbing lookout. So natangay po nila ang higit kumulang 80,000 pesos po in cash na nakalagay po sa 3 vault. Okay. Then kumuha rin po sila ng power bank, 3 din po. And then sakay po sila ng isang motorsiklo. Okay. So as of today sir, nakakuha na po tayo ng itsura or image nila from the CCTVs na backtrack natin. So, ito po yung identification po. Yun na lang po yung ginagawa natin ngayon is to identify kung sino itong mga ito na nahuli sa CCTV. Okay, that's good to hear sir, no, na meron hong progress so far sa inyong investigation. So, yung identity medyo malabo pa. What about po yung, if ever lang, no, yung mga addresses nitong mga tatlong suspect na to kung meron na? At kung pwede na humalaman sir? Wala pa po sir na kakakitandaan yung tatlong suspects. So ongoing pa po yung backtracking natin. So ngayon sir, nasa Calibo MPS po. Calibo area na po ang ating personnel. Okay. Mula dito sa Ibahay nagkakandak ng backtracking kasi nasundan po natin siya from Tangalan, from Makato, Numancia. And umabot po sila ng Calibo. Okay.
So, yun po yung tinatrabaho natin ngayon, and then nagko-coordinate po tayo sa iba't ibang intelligence units ng iba't ibang istasyon at probinsya para sa pagkakakilanlan po ng ating mga suspects. Okay. Gabi ng June 29, bali ho. 29. 29. And then na-report the following day na, no? Sige, sir. Yes, sir. Tatlo pa lang volts yung literal na binuksan. Saan, anong parte ho, sir, ng gusali or establishment yung dinaanan papasok nitong mga suspect na to, sir? Yes, sir. No, yung suspects natin is dumaan po sa second floor fire exit. Ayun. So, sinira po nila yung ceiling sa labas, and then pumasok na po sila sa loob. Sinira din nila yung ceiling sa loob. Ganun. So, pagkapasok po ng isang payat na kasama nila, binuksan niya po yung pintuan sa fire exit para makapasok yung isa pa. Grabe yung... So, after po nun, nag-proceed po yung dalawa sa may vault sa first floor. And then, actually, sinungkit po nila yung laman ng vault kasi may opening po sa taas ng vault. Doon po nila nakuha yung cash amounting to more or less 80,000 pesos po. Sa tatlong vault na ho yan, sir? Yes po, sir. Tama po kayo, sir. Okay. Sir, based sa CCTV, gaano sila katagal sa loob, no? Bago sila lumabas, bago nila natangay lahat? Accordingly, tumagal po sila around 30 to 45 minutes po sila doon sa loob ng establishment. Okay. Natagalan sila, sir, sa pagsungkit ng laman po ng vault. Dahil hindi naman po nila nabuksan talaga yung vault. Sadyang may opening lang po talaga yung vault sa taas. Okay. Wala ho ba sir na gwardiya sa establishment na to? Yun nga po, unfortunately, wala pong security guard sa establishment na yan. Okay. Konting background lang sir, if we may know, gano'n na ho katagal itong establishment na to dyan sa ibahay na baka sabi natin na masyado na bang na-monitor nitong mga suspect yung daily routine dyan sa nasabing establishment, sir? May 5 years na ba? Wala pa po. Actually, buwan pa lang po nag-ooperate itong establishment na ito. Around 2 to 3 months, if I'm not mistaken po. Okay. Bagong open po lang po yung establishment na ito. And yun nga po, may nangyari kaagad na unfortunate. Okay. Na-mention niyo po, sir, papunta sila dito sa area ng Kalibo, dumaan sa iba pang mga municipalities. Ano, sir, yung sinakyan nila? Motorcycle din? Kaya? Yes po, yung dala-dala po mismo nila na motorcycle na Euro. Mukhang Euro po, based sa CCTV, it's Euro motorcycle. Isa lang po yung dala nilang motorsiklo, no? Meron po siyang white bags. Kulay puti yung kanyang bags. Opo. So, tatlo po silang sakay nun. Okay. Hindi man lang sila, sir, natsambahan siguro sa mga checkpoints ng ating mga MPS sa mga gabing yon? Yes, sir. Hindi po. At hindi naman po din natin alam na sila pala yung natakaw dahil nga po na-report po next day na. Yun nga rin po. So, ibig sabihin po, tapos na po yung insidente. Tsaka sayang. So, kung siguro, sir, timely na ngayon po mismo yung nakawan, na-report agad, nakapag-flash alarm po tayo sa iba't ibang istasyon para nakapag-conduct po tayo ng dragnet operation. Yun nga rin siya, no? Okay, so with that, para sana naman hindi na humaulit, no? May mga advice tayo, sir, by the way, sa management itong establishment na hindi na po natin babanggitin para mas maging aware po? Yes, sir, opo. Nag-advise po tayo, sir, na improve po yung security nila at saka yung lock. And then nag-advise din tayo na huwag po mag-iiwan ng malaking halaga sa kanilang mga vault or establishment, lalong-lalo na po kung walang security guard sa gabi. Para ma-discourage po natin yung kapareho insidente. Okay. Ilang grado to nga, sir, itong establishment na to? Dalawa lang? Dalawa po, dalawang palapag po, sir. Okay. Sir, if ever na ma-identify natin at ma-filean ho, masampahan ho ng kaukulang kaso, ano ho yung papile na kaso sa mga suspect na to, sir? Robbery po, sir, ang ipafile nating kaso sa ating mga suspects. Okay. Maliban ho sa cash, ano nga po ulit, sir? May power bank, pati yung power bank, pinatos pa talaga. Power bank po, 3. Yes, sir, kumuha po sila tama-tama sa bilang nila, sir, na 3. 3 bawat pa din po yung kanilang kinuha. Okay. Maliban dyan, sir, wala na ho bang na-declare pa na iba na kinulimbat nitong mga suspect natin? Maliban dyan, sir, wala naman na po. Okay. Hopefully, makunin nito, sir, no? Mabigyan ng or mapanagot itong mga suspect kapag na-identify na sooner or later. Maliban ho sa pag-coordinate natin sa
iba pa nating sangay ng kapulisan, intel operatives, no? May mga officials din ho tayo kaya ng ibahay na natap na ho natin, sir, para makatulong if ever? Yes, sir. Nakapag-tap na rin po tayo sa iba't ibang mga barangay at ating barangay intelligence networks para ma-identify kung taga-ibahay ba o kakilala po nila yung mga nakuha natin sa footage. But unfortunately, hanggang ngayon, negative pa po yung result. So sa mga tagapakinig po natin, at kung makilala nyo naman po kung sino po yung mga nasa imahe, nasa CCTV footage, makipagbigay alam po at makipagtulungan po sa ating impilan para sa ganon, mabigyan po natin ng hustisya at mapakulong natin ito mga suspects, mapigilan po natin yung mga future pa o mga mangyayari pa na nanakawan po nila. Sir, by the way, sa tansya natin, may minor kaya sa tatlong suspect? Yes po, no, sa tansya po natin, wala pong minor doon po sa suspect. Yung estimate po natin based doon sa footage is around 30 to 40 years old na po itong mga suspects natin. 30 to 40? Okay. Yes, sir. Po. Magkaiba po to doon sa una nating insidente ng mga pawang mga 20 anyos. So, ngayon po, medyo may mga edad na ho itong mga ito dahil alam din po nila ang ginagawa nila. Kinap nila yung CCTV and even yung alarm, kinap po nila. Ayun. So ano yung treatment natin, sir, sa mga suspects na to? Ito ba maituturing natin na talagang notorious na based sa kanilang mga ginawang ipinagbabawal na technique, eka nga? Or mga yes, sir, no, sa assessment. Yes, sir, sa assessment natin, sir, at may insidente din po sa bayan po ng Banga, parehong establishment. Dito rin po sa Ibahay at ngayon po ay meron po sa Pasig kaninang umaga. Ay sus. So tinitingnan po natin yung modus na tinatawag nila na dumadaan sa bubong sa fire exit at sinisira yung bubong and then kinakat yung CCTV at tinatanggal yung volt, sir, doon sa pagkakamount niya kasi yung volt is nakamount sa pader, so tinatanggal doon para mabigyan sila ng espasyo para sungkitin, sir, yung volt. So, ibig sabihin, sir, na pag-aralan po nila na yung mga establishment na ito, pare-parehas yung disenyo, pare-parehas yung volt. Okay. So, tinitignan po natin na may possibility, malaki pong posibilidad na isang grupo lang po yung gumagawa nito. Ayun. Okay. So, dapat makikitid yung daan nitong mga suspect na to, no? Para hindi na paminsala pa at maka-perwisyo sa mga negosyante ho natin. Sir, dagdag na paalala if ever sa ating po mga tagapakinig para naman po mas secured yung property nila kasi dapat naman talaga na maalala, no, ng ating mga stakeholders and even ng ating mga mamamayan na yung unang responsibilidad sa safety na tinatawag sa kanila po. Sige, sir. Yes, sir, no, tama po yan, sir, no, dahil nga po ang tinatawag nilang policing is a shared responsibility po, no, ng ating stakeholders and ng ating police. So, paalala po ulit, huwag po tayo mag-iiwan ng malalaking halaga ng cash o pera na ating pinagkakitaan sa araw na yon sa ating establishment, lalong-lalo na po kung walang security. Kung hindi po secured, katulad nga po nito na may vault pero may butas naman po. So, i-secure po natin. Mas maganda po i-deposito natin sa bangko. Ayan, po sir. Yung isang maganda. Opo. Speaking then, of... sige, sir. Sige po. Go ahead po. Next, sir, is ang kahalagaan po ng pag-install natin ng CCTV. So, sa insidente po na ito, napapadali po kasi yung pagbabacktrack natin at pag-review sa mga posibleng may suspects or gumawa ng insidente o ng paglalakaw. Sir, pa-enlighten nga ulit ako, no? Yung parang naalala ko lang, may CCTV ordinance na rin ho dyan sa Ibahay. Tama ho ba? Yes, sir. Tama, sir. Na lahat po ng business establishment na mag-apply po ng business permit should have a CCTV required na magkaroon po ng CCTV camera. Okay. Mariusip naman, no? Nasa 80,000. Yung cash na nakuha and then yung value, sir, by the way, presyo nitong mga power banks na i-declare ho ba kung magkano? Yes, sir, more or less 3 to 4,000 po yung power bank, sir, na 3 piraso. Sige. Sir, we do believe sa nangyari na to, talaga naman na mas mag-i-intensify pa ho kayo ng inyong
police visibilities, no? Alam na ho nga natin, actually, pati yung mga checkpoints ninyo, dagdagan na, imbis na dati isang oras lang, ngayon, 2 na, sir. Yes, sir, tama po kayo. So, mas iingit pa po natin yung checkpoints and then ang ating oras po ng pag-checkpoint, i-adjust po natin accordingly sa ating tinatawag na crime clock. Kung anong oras po nangyayari yung mga krimen at kung kailan po yung maraming tao. So, saan po ninyo at pagbubutin pa po ng inyong ibahay PNP ang aming trabaho. Sir Rajiv, maraming salamat po sa pagkakataon na ibinahagi niyo po sa amin sa Noche de Ronda program. Buhay po kayo, and hopefully makakatulong din po yung community sa pag-solve po ng ganitong klase ng insidente. Maraming salamat once again, sir. Mabuhay po kayo. Thank you, sir, and magandang gabi po. Si Police Major Rajiv Salvino, mga kasimanwa, Hepe, or officer in charge, Ibahay Municipal Police Station. Mariones. Wa ko lang man mapangutana ka na kung ano ro pwede naton nga itawag sa mga haslo nga to. Di ba may una nga acetylene hay daya baga hay kung sugot kita hay tawagon naton sandara nga kesamigang. Salamat gid kamo, wa kamo madakpan ha. Kung mga madakpan kamo hay may ideya gun man kamo karon ko nanoro inyong maaguman kung makadakop kinyo taong bayan. Taong bayan. Ay nako, mabuot ro mga Aklanon people, pero pag saga kamo nga mga grabe ang mga tao ra. Kin mention ni sir sa Pasi Iloilo, no? May makaroon man tapos sa Banga. Side kita sa Banga may incident before nga takawan man to, ano? Mga kasimanwa bag-o man tong establishment. Ngani nga kinahanglan man mga kasimanwarong shared responsibility nga ginatawag. Tawag dayon kita sa mga pulista kung may aton nga nababatyagan. Okay? After all, mapasalamat man katon sa mga kasimanwat ako nakakabulig kita, no? Para nga kung maabot-abutan niya gibagay mayad pagpitik ko itlog ng mga tuntong ano. Abangan ni naton. Ginhawa lang man yan aki. It aton yung mga negosyante maliban mata sa consistent ro andang sales nga ginatawag, income. That's why kita taman doon naga-dare nga magbukas it iba pa nga mga branches sa iba nga mga lugar. Bintaharon na. Okay? Job opportunities. Dugang nga revenue sa aton nga banwa. No, kasayid man kita nga obligasyon, no? Taxes, fees, mga kasimanwa, mga bagayran. Ginhawa man yan ni ron actually ka tipon, no? Para nga makasurvive. May pangsweldo sa mga tao, etc. and etc. Tapos ay sudlo niya ta mga makarayang rang klase mga tikwian, ano man, minatuod ro nahugman tang information nga kung dali lang eleksyon ay sigidas man panakaway. Organized baga nga sindikator mga makarayang ra. Either ways, let's all be reminded. Base ro iba abi, tabi-tabi lang ha. May una man abi, ano, mga nasasayuran ta. May pagkakuripot. Ahaw! Kandado! Hindi mabakan ay isaligang sa masadaya make sure nga nakalakon etc. Ay hara nagupo ko man niya balita panakawan niyo man. Kung nabagon ta nga okay fine sensationalize ay para sa awareness nga ginatawag. Kung ikaw nakakaisip ka man din ha. Mga boss or mga madam halimbawa. Ano gid karon do pagpa double tawag ka raw pagbutang pagidit na yung grills di ba ga sa mga bintana or even pag-hire it watchman lang man. Of course kinahanglan mo nga i-make sure nga ro ibong ro ni gina-hire man hay na yung bukon yung puro ML do ginatupak.
May nagasugod yung itong manakaw sa likod, hay, nagapaldo pa tayo maway. Legendary! Ay, paano mo makafunction karon? Oh. Ang siyempre, dapat may nagamonitor, gid. Investment man abiron actually. Bukod niyang puro ganar o ganansya. Mamintinar mo rin imong ganar, ganansya nga ginatawag, ginansya nga ginatawag. Kung siyempre, business-minded nga pagninegosyo ka nga. Security. Imagine mo loses pag halimbawa madali ka. Kung namatay hundreds of thousands, what about kung milyon? Mga kasimanwa, kung namat sa kalipatan or ahaw lang man pagpadugang it grills. Ayaw doon nyo rin yung pagplano nga pagpabutan kuryente. Bawal man doon. Although may pilang ka mga technicalities sa doon nga rin yung bagay, pero hanggat maaari, baga nga, bisan maghuragok ka sa kagabihon, kampante ka. Ngayon di ka pagsudlon at mga manakaw. Kung sudlon, hindi madali-dali. Nalipat ako mention to kay na kay sir, number ni sir, nga dapat ibangko na lang ro kwarta, hindi pag itinir una. Mga bangkot naton nga may mga connections sa mga police stations, di ba, naga-alarm. Ginagtunan dayon doon ito. Itao baga, kung paano nga sistema nga, if ever, mga business establishments nga may particular man doon nga level, kung milyon abi man na reward ko investment, idugang sa ordinansa nga abi mag-obligado man sanda karang may alarm system sanda sa ato mga kapulisan. Para at least maalarma pati sa palibot. Galing ba si Bagay? Ay, balin na kami nga mga magulang ay may istorbo ramon yung pagkatuwa. Ay, minatuod man, no? Ay, pasensya sa ato ng mga lolo ag lula. Pero possibilities are open man. Ipunto alas 7 aton karon nga oras. Mga naghambay man nabi nga palatandaan ko no. Nga nag-asenso rong lugar kung may mga manakaw. Ay na, ano man yan, matuod bugon mo kung wa matasenso. Basi mambay pero manakaw nga, pigado man day karang nga lugar man, no? Abo nga mga tawag karaho, mga street children. Ako pa nga ni man nakainan nagtautot pampamahaw. Target syempre kung may buon. Ano buon mo kung pigado? Galing may mga manakaw nga bisan pigado, ginakatalo pa. Nga dumduman ko na yung mga balita. Konsehal Dabo, good evening again. Na-mention tangon ka before pa, no? Okay. Somewhere anay sa Iloilo. Way back 1980s, nausuan na pa nakawan, tinugon, daga kaldiro. Ay paalin, Hulyo pagang. August, gon next month, agdo yon do gina highlight gid permi nga masubo ko nga binugan. Kaya permi man kitang survive. Positive thinking, obrahon ta nga challenge or guidance ato ni paghimakas, rubugan it Agosto, hindi nga kontrahon. Masubo abi Agosto abi pagkaron. Mina-welcome mo ta permi mga negative sa mga pagpangabuhi, nano lang. Ongoing pa, wrong investigation. Okay. Bahor bulig it mga CCTVs, mga kasimano. Pero ginanggat maari ayaw sa lig. Pwede man nga, speaking of job opportunities, pwede man nga ako nalimbawa, pangayaw abi manarong daya karang tag-iya or business owner isang kalugar, pwede man siguro. Aton malataraha. Kung namahagan ka sa security agency, pwede nga magpangayo bulig sa LGU, sa mga barangay officials, tao abit mga masaligan yung mga recommendations so na nga may mag-monitor, magbantay. Of course, compensate it, tama. Pwede ron na-off the record yung mga sistema, baga, mga extra strategy nga ginatawag. May nasayuran ako karon. Silduhan mo tayo mo itama. Bisan mo kung yung gidman itpang security, basta kagasugot.
Kung halimbawa, kada alas 7 gabi hasta alauna at madaling araw gang, pindingan ni. Kung namahagan kagid sa security agency, kung hindi man ikaw lang mismo magbantay. Mga kasimanwa. Or, halimbawa, no? Kung kakasugot again, have somebody from the staff sa mga empleyado on alternate basis, no? May kakatuwog una kung gabi ayaw ang pagtawiit mga loose firearms sa mga brighter side of the story. Pero importante, hindi mawadaan it security. Ayan ba nga ni naton duluses kung limbawa, waman ginapangayo, mas mabaho pa kung amat. Alas 7:04 aton karon nya oras mga kasimanwa. Again, mataas bagay mga blood sugar, ikabaga may diabetes. Hayra rong sabat sa imong bagatian. DTX 500, rong DTX 500. Again, may tatlong ka anti-diabetic properties. Guaranteed nga nagapanubot glucose, visin nga nagakontrolar blood sugar ag polypeptide na may kaparehong epekto it insulin. DTX 500 aton nga partner kontra sa diabetes. DTX 500 sarang mabakal sa mga butika ag sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Refendor Building, Osmeña Avenue, Kalibo, Aklan. Alas 7:04 aton karon nya oras, standby mga kasimanwa ha. Ahiragon by the very evening draw PC sa Small Town Lottery Aklan. Good luck sa mga nagtagaya. Small Town Lottery STL 7 p.m. draw brought to you by Great Line Gaming Ventures Incorporated. STL 7 p.m. draw. July 2, 2026, 7 o'clock p.m. draw. Ladies and gentlemen, STL players and live viewers, welcome to STL Localized Draw brought to you by Philippine Currency Sweepstakes Office in partnership with Great Line Gaming Ventures Incorporated. We thank you for your continuous support for patronizing Peseso products. Please be reminded that every team have 2 chances of winning. That is 2 p.m. and 7 p.m. The result for our 7 p.m. draw is only for the purpose of a plan. For those who have just tuned in to our FB Live, we would like to inform you that we have just conducted a series of activities for pre-draw proceedings. And now we're ready for the actual draw. May we ask our AAC representative to give the official go signal, sir? Okay, may go signal kita sa aming AAC representative. Baklan, let's play Peseso Lottery. Time ready for the first winning number. Number 18, número 18. Time ready for second winning number. Number 28, número 28. Alright, our official winning numbers for tonight, Thursday, July 2, 2026, 7 o'clock p.m. draw are numbers 18 and number 28 in exact. Let us know. Grabe man nga numero man. By the way, there you go mga kasimanwa, evening draw at PCSO Small Town Lottery Aklan makarangang gabi at Webes, July 2, 2026. Recap natin para sa benepisyo at makapamati o makasubaybay sa nasabitang karong nga draw. Again, in exact order, hayraro mga numero mga kasimanwa, 18 ag 28, 18 and 28. 18 ag 28 sa tama nga pagpasunod. 18 and 28 in exact order. Atod katon sa gihapon at Great Lion Gaming Ventures Incorporated, Rosolo nga lehitimong partner at PCSO for Small Town Lottery Aklan.
Sa mga nagtaya, sa mga nagpusta, sa mga nagingabot gid para sa evening draw, unfortunately sa din na pierdi wa magdaog na paslawan. Naghoy-hoy ang mga abagag literal nga nagsunggod. Better luck next time. Siyempre kung may nagdaog, paldo man. Congratulations! Small Town Lottery STL 7 p.m. draw brought to you by Great Line Gaming Ventures Incorporated. STL 7 p.m. draw. Alas 7:08 ang karon nga oras, dali ang gid na mga balita ka natin po ng kasamanuan Jeneline Gano. Report. Energy Police Report. Kasamanuan Jen, go ahead. Sa Malberta na aresto tatong karang nga kalibo PNP rong sang ka babayi nga may kaso nga cyber libel yakra sa may barangay Estancia Kalibo mga alas 9:21 ka ina itaagahon. Rong ray karang nga waon din pangalanan nga akusado hay sang ka 38 anyos aga residente ray mo ta barangay Andagaw yaman kara sa Banwa Ita Kalibo. Natigay no anak nga pag-aresto sa bisa itray karang nga warrant of arrest nga may kaantan sa ray karang nga 5 counts ita kaso nga cyber libel kay dagom nga ni ita section 4 ita Republic Act number 10175 ray karang nga Cybercrime Prevention Act. No nga ray karang nga warrant hay pagduwa ko kahapon ita ton karang nga Regional Trial Court Branch 8 presiding judge Nelson Gis Bartolome nga may rekomenda nga piyansa niya 10,000 pesos kada kaso. Dagay mo ya sa aton karang nga Kalibo Municipal Police Station samtang wa man nagbuhay hay nakapiyansa man nuray karang nga akusado aga ginrelease man aton karang nga kapulisan. Samtang sa dugang natin karang nga report hay arestado man do nga top 1 na most wanted person sa municipal level sa ginpatigayon karang nga manhunt operation sa Barangay Poblasyon Makato mga alas 8 ka ina itagahon aga gintilagar uray karang na aresto nga si John at 30 anyos sang kalaborer aga residente Raymond Sitio Gangawan Barangay Ugas sa Washington aga ginaptigayon na anak karang operasyon sa bisa man itray karang warrant of arrest sa kaso nga qualified theft nga may aray karang criminal case number 18615 naging panaog kahapon man aton karang Regional Trial Court Branch 8 presiding judge Nelson Gis Bartolome may ginrekomenda man karang piyansa nga 24,000 pesos para sa anak karang temporaryong kelwayan aga gindagaman imaw sa aton karang Makato Municipal Police Station aga kuulihiman ka sa Malbert ginrelease man raya matapos man nga makapiyansa sa anak karang kaso. Samtang sa dugang paginatin karang report, ginkasuhan gon ita reckless imprudence resulting to 2 counts of homicide. O nga ray karang van driver matapos nga mirong ray karang natabo nga aksidente sa mayabahin ita Diversion Road sa may barangay Tundog sa Banwa kare ita Tangalan tapon ita agahon. So siya ni sa report hay 58 anyos rong ray karang driver nga taga Tundog Tangalan aga 48 anyos man nga residente taga Tangalan nung anak nga angkas nga babayi aga kusinya ni 52 anyos man nga residente barangay Bulwang naman siya nung ray karang van driver aga ko aton karang matandaan hay magkasunod lamang doday karang daywa nga bitulo kusinya ni nakipag-unahan pa yung ray karang van sa kasabay man na karang van aga nag-overtake pagid sa sasakyan agawa tan na nakarang mapanuhan no ray karang motorsiklo nga paliko sa ray karang Diversion Road rason nga ni nga ana ta karang masunggaban no ray karang mga biktima aga sambato nga ni kara tanda ka sa Malbert higin kaladkad kid itray karang van nga ni nagangkon sandara ita grabe nga lastro sanda karang kagawasan aga ginda pa sandara sa ospital ug galing nga ni gindeklarasyon nga uwa ita kabuhi. Aga gagiman nga na-aresto ray karang van driver aga ginkustudiya sa atong karang kapulisan para sa nagakaigo karang disposisyon. Samtang ginapaidago manimawra sa ray karang drug test rong ray karang van driver kasi nga ni nag-negatibo rong resulta sa anak karang drug test sa Malbert. Makaron ay una pa manimaw sa kustudiya at aton karang Tangalan Municipal Police Station para sa anak karang kaigo nga disposisyon. Pero ay atin karang mahatod nga report maghalin niya sa atin nga area of responsibility
Para sa patas, agmar tagapusoong pagpanerbisyo publiko, ako si Kasimanwang Channeling Ganat Energy FM Kalibo, Kasimanwa ko, palangga ko. Report. Energy Police Report. Alas 7:13 aton nga oras. Manong balik kita mga kasimanwa pagkatapos kilaman pilang ka mga reminders pangabay. Ugat-ugat sa kamununa. Noche de Ronda D3 Bio. Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Ladula ang ginabatsyag sa lawas. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. DTX 500. DTX 500 has charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vacine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores. DTX Coffee Mix. Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa. DTX Coffee Mix. Sa mga butik. Northwestern Visayas Colleges is now accepting enrollees for academic year 2026 to 2027. Northwestern Visayas Colleges offers the following degree programs: Bachelor of Arts in Communication, Bachelor of Science in Business Administration, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Forensic Science, Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Culture and Arts Education, and Bachelor of Physical Education. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capitol Site, Kalibo, Aklan. You may also message us on Facebook at Official Northwestern Visayas Colleges or call 262-4517. Sa NVC, ikaw ang bida. Come and visit us at Unitop Kalibo Mid-Year Promo Sale. Avail markdown items 20% to 80% discount on selected items in appliances, hardware, plasticware, kitchenware, building materials, RTW, menswear, ladieswear, school supply, cosmetics, groceries, office supplies, furniture, and many more. So hurry and shop with us at Unitop Kalibo and avail big discount. Unitop Kalibo, your budget-friendly store. Ako si Jonalyn Visitacion, 3 years nga MX3 capsule user. Bilang homemaker and part-time mompreneur, I live an extraordinary life. Ini mahapos but fulfilling. Kinahangan mangin healthy para sa akon pamilya. With proper diet and exercise, kaupod ang MX3 capsule, tunay, natural, original. Masalikan kugid. Mabudlay ang adlaw-adlaw nga ulo brown, pero sa kada bugtaw nga mayo ang lawas, miracle indeed. Gani, kung may hugot nga pagsalig sa Dios, may extraordinary blessings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga Si kababayan. Mark po yung tumawag sa inyo. Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po? 24 po. Taga saan po kayo, Tatay Mark? Katarman po kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nasabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman. Oo. Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, Kuya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ko, parang hindi ako makadumi ng ng maayos. Oo. Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging yung pagdumi ko, parang maganda sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun agad yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong coated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako ng ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kinakape yun.
Kaya parang para sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa sa katawan, maganda sa pakiramdam. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Punggod kag rashes? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may yara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika. DTX Coffee Mix. Sa Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. D3 Bio. Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas. D3 Bio. Ang D3 yung may visio. Ang visio yung may D3. Noche de Ronda. Welcome back mga kasibanwag. Padayon ka mga nagapamati sa number 107.7 Energy FM Kalibo. Proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alas 7:20 aton karon nga oras sa pinali kita nga mga minutos nga nabilin ni aton nga pag-ililiba. Si Kasimanwang Jimwell Paing Beriber na ano doon hindi man kita ondo pagbula. Pagbula itnano Ma'am Helen Nagal, good evening sa tanan ng mga members it Nagal family mayad niya gabi. Alas 7:20 aton karon nga oras. By the way, nahadlo ka man baga mo tapnan, itsugagob, bulutong tubig or chicken pox nga ginatawag. Especially dahil nga ni sa komplikasyon na nagkarangadaga, dayang ginatawag nga tikos. Relax, adi mong bakuba, mag D3 Bio, panubuon ro viral ag bacterial load sa imong nga gawas. Mag D3 Bio adlaw-adlaw para impeksyon maiwasan. D3 Bio, the natural antiviral and antibacterial specialist. Alas 7:21 aton karon nga oras mga kasimanwa. Sige, we will leave it to the proper authorities man ano. Okay man haron yan nag-viral gid sa social media de karang natabo sa Mulo Police Station mga kasimanwa. Basahon tarong press statement nga ginpagawa it Pro 6 or PNP Regional Office 6 mga kasimanwa sa natabo nga ra sa Iloilo City Police Station 4. Police Regional Office 6 recognizes the service of warrant of arrest by the Philippine National Police Integrity Monitoring and Enforcement Group or IMEG-PNP. Isa yung legitimate law enforcement function undertaken pursuant to its mandate. So dahil meaning it IMEG sa mga nagapupangutana, no? Integrity Monitoring and Enforcement Group. Based on the information initially relayed to this office, PNP IMEG conducted an operation at Iloilo City Police Station 4 in connection with the implementation of a warrant of arrest against a dismissed PNP personnel. The operation did not result in the arrest of the subject. Pro 6 has received reports that members of the media and a barangay official were present during the incident. Mga kasimanwa, to paraphrase, we recognize the important role of the media and civilian witnesses in promoting transparency, accountability, and public trust in law enforcement. To ensure that all the facts are properly established, I have directed the Regional Investigation and Detective Management Division or RIDMD to conduct an investigation into the circumstances surrounding the incident and submit its findings.
I have likewise directed the Deputy Regional Director for Operations or DRDO to supervise the investigation and ensure appropriate coordination with the concerned units. Pro 6 remains committed to supporting all lawful police operations while ensuring professionalism, proper coordination, and respect for the human safety, human rights, safety, and dignity of all persons affected by the police activities. We likewise remain committed to maintaining public trust through transparency, accountability, and adherence to established operational procedures. Message sa mga kasimanot aton nga Acting Regional Director, Police Brigadier General Randolph T. Tuwanyo. Alas 7:23 aton nga oras. So may police operation sigon nga legit mga kasimanwa. May dismissed police officer sigon sa dahi karang police station nga ginsugod it mga taga IMEG. Galing siyempre abo ruwa na ila. Mga kasimanwa, kita actually sa community may mga bagay nga wa kita masayuran and maybe hindi naton maintindihan. Maybe lang sa mga ginatawag police operations, mga kasimanwa. Pag nagapangako ro aton nga Acting Regional Director, okay, fine. Ayuson ninyo mga sir, para nga hindi masama drong imahen at mga kapulisan. Pero mga ginamention natin nga example halimbawa, it mga bagay nga maybe hindi maintindihan, ag hindi kayang intindihon, pares kanito may mga operations, may mga nagawangag, hamanwasan na kayo ni Bon! Diba ga? Kung ikaw nag-transact, nagkakanda ka, isagang ka bypass operation halimbawa, mabaligya ayhan kay muro, subject it daya karang drug bust operation, kung naka-uniforme ka na Yang supunan galing nato ng mga kasimanuhin na aga. Kaya nakasubo ko by the way, di ka na lang kita na yung stato niya pag-ililiba sa Webes ng edisyon at palatuntunan. Tambay sa masunod niyo Black Time program by the way Yapan nato niya pahanomdom, di kita magkalipat yung magpangamuyo, magpasalamat sa tanan ng mga grasya, mga blessings nga nabaton naton, ag pagabatunon pahalin sa mahal nga Dios. Kabay kayo ng mga blessings nga mga padomdom man katon, maging literal kita nga blessing man sa iba. Aton nga partner technical kasi Manuang Marlo Saraspe sa overall supervision. It amon nga CEO kung Chief Executive Officer kasi Manuang Apple Saraspe III. Para sa patas agbay tagipuso niya magpanerbisyo publiko sa gapon. Ako rin yung the good vibes man. Kasi Manuang Malbert Daliday, number 107.7 Energy FM Kalibo. Kasi Manwa ko palangga. Ko! Noche de Ronda. Hi, Bangga! Hi, Bangga! Energy FM. Number 1. Energy FM. Some people think that choosing a modest memorial means sacrificing service. Our commitment to excellent services allows us to say that no matter what kind of memorial you have in mind, we'll provide you the best services available.